Hi friends, kumusta po kayo? Na-miss ko ang marami sa inyo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon to be able to share the Word of God sa oras na ito. Alam niyo po, may isang napakagandang parable ng ating Panginoong Jesus na nasulat sa Luke chapter 12. Ito po ay mababasa natin beginning verse 13. Di umano samantalang ang ating Panginoong Kristo ay naglalakad, ay may lumapit sa kanyang isang tao na ang sabi sa kanya ay, "Guro, sabihin mo sa aking kapatid na hatian ako doon sa aming mana." Sumagot ang ating Panginoong Kristo doon sa lalaki at sinabi sa kanya, "Sino ang nag-appoint sa akin na maging judge at arbiter between the two of you?" At sinabi niya, "Watch out. Be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions." Sa wikang Tagalog, ang sabi ng ating Panginoong Kristo ay ganito, "Bantayan ninyo, sapagkat ang buhay ay hindi tungkol sa kasaganaan niyaon." Napakalalim, napakaganda, at mabuti na ating maunawaan ang ibig sabihin ng ating Panginoong Kristo nang sabihin niyang ang buhay ay hindi tungkol sa abundance of possession. Dahil dito ay nagbigay siya ng isang parabola tungkol sa isang mayamang lalaki. Ang sabi ay ganito, meron daw ang isang lalaki ay nagtanim at nag-ani ng mabuti at sinabi niya sa kanyang sarili, "Ano ang aking gagawin? Wala akong dako upang paglagyan ng aking mga inani." Ito kong problema nitong lalaking ito ay hindi problema ng maraming mga tao. Sapagkat karamihan ng problema natin, tayo'y wala. Siya naman, ang problema niya ay wala siyang paglalagyan sa dami ng kanyang inani. Kaya ang sabi niya po dito ay ganito. Then he said, "This is what I will do. I will tear down my barns and build bigger ones. And there I will store my surplus grain, and I will say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry." But God said to him, "You fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself?" Ang kwento ay nagtapos sa tanong ng ating Panginoong Kristo. Who will get what you have prepared for yourself? At ang conclusion, this is how it will be with whoever stores up things for themselves but is not rich toward God. Mula dito sa kwentong ito ng ating Panginoong Kristo mismo upang ipaalala sa atin that life is not consisting of the abundance thereof, may tatlong bagay tayong matututunan. Number one, kung bakit itong lalaking ito ay tinawag ng Panginoong Jesus na fool o foolish o taong mangmang. Sapagkat, number one, ang decision niya, sabi niya sa verse 18, "This is what I will do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus grain." Expansion pa more and more. Ang naiisip nitong lalaking ito ay the more the merrier. The more that he has, the happier he will become. Yan ang naiisip ng marami ding mga tao ngayon na hindi na natutulog sa kanilang pagninegosyo, paghahanap buhay. Meron tayong isang nakita sa internet na dahilan sa sobra niyang pagtatrabaho ay halos hindi na natutulog. Ang kinakain niya ay mga cup noodles at mga unhealthy na mga pagkain. Meron naman na sa sobrang kaabalahang pagkita ng kanilang mga hanap buhay, napapabayaan na ang kanilang mga pamilya, ang kanilang asawa, ang kanilang mga anak, o di kaya naman ay napapabayaan nila ang kanilang mga spiritual na buhay. Sapagkat iniisip nila na kung meron pa akong mas marami, mas masaya. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo doon sa lalaki na ito'y mangmang. Yun palang buhay is not about the abundance na tinatangkilik natin. Number two, ang sabi sa verse 19, sinabi nung
mayaman na lalaki. You have plenty of grain and laid up for many years. Take life easy. Eat, drink, and be merry. Yan, naging parang hedonistic yung kanyang prinsipyo sa buhay. Parang ang sinasabi niya sa ating vernacular, yung kayamanan ay para lang sa kanyang sarili. O yung kagaya ng mga nakikita nating pinipost nila sa Facebook, deserve mo yan. Well, yan naman talagang pinaghirapan mo, pinagsikapan mo, kaya kailangan mong ipamper ang iyong sarili. In a way, meron naman pong point yon. Pero kapag po yung ating mga pinagsisikapan, pinaghihirapan, ay inilalaan lamang natin sa ating mga sarili at hindi para sa pagtulong sa iba pang mga tao o sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Sabi ng Panginoong Diyos, you fool mangmang. At katapusan, sa number 3, ang sabi ng Panginoong Diyos ay ganito, this is how it will be with whoever stores up things for themselves but is not rich toward God. Ang pangatlo po pala, ang lalaking ito ay hindi lamang nakikita niya na ang kaligayahan ay by getting more o hindi lamang yung para lang sa sarili niya, yung kanyang kayamanan. Pangatlo pala, yung kayamanan niya ay material lamang. He is rich in material possession, but he is destitute, poor in his spiritual situation. Kaya pala ang sabi ng Panginoon sa kanya, you fool, isa kang mangmang. Aba, mantakin mo yun? Pagkatapos mong magkaroon ng maraming mga pag-aari, pagkatapos mong yumaman at magtamasa ng mga ninanasa ng mga tao sa sanglibutan, kung tao ang tatanungin, sasabihin nila, galing, sana all, idol, lodi. Kumbaga, ina-idolize nila yung mga mayayaman na, maraming sapatos, maraming bag, magaganda yung kanilang mga kotse. At yan po ang ginagawa nilang pang-entice upang yung mga tao ay sumaludo sa kanila o di kaya naman ay magbigay ng pagpupugay sa kanila or makinig o maniwala sa kanila. Kumbaga para sa sanglibutan, tagumpayan. Pero sabi ng ating Panginoong Diyos, you fool, ikaw na mangmang. Bakit po ganon? Ayaw po ba ng Panginoon na tayo ay magsisikap? Ayaw po ba ng Panginoon na tayo ay nag-iipon? Ayaw po ba ng Panginoon na umaasenso ang ating mga buhay? Ay hindi po. Nais ng Panginoon na tayo'y guminhawa. Nais ng Panginoon na tayo ay pagpalain. Ngunit, kapag ka po hindi nakasabay ng pag-asenso ng ating buhay, ng ating finances, ng ating bank account, ang pag-asenso din ng ating spirituality, ng ating paglilingkod at ng ating pananampalataya. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos, ikaw mayaman ka sa lupa, pero dukha ka sa mata ng langit. Bakit ka duka? Sapagkat lahat ng kayamanan tinamasa mo dito sa lupa. Ang iyong magagarang bahay, magagarang kotse, at maraming mga pera at maraming mga properties. Lahat ng yan, kung hindi kabilang ang ating Panginoong Diyos, kung hindi iyan natamo na lumago din ang ating pananampalataya, kung hindi natin ginamit upang ipagpala sa ibang mga tao, yan ay hanggang lupa lamang. Ngunit ang espiritual na mga bagay ay pang magkailanman, pang walang hanggan. Kaya po, mga minamahal, sa oras na ito, mabuti po na samantalang pinag-uhusay natin ang ating mga buhay pinansyal. Mabuti po yan. Ngunit wag nating kaniligtaan, wag nating isasabotage ang ating mga espiritual na buhay. Otherwise, ang sabi ng ating Panginoong Diyos, tayo'y mga mangmang. Because even now, God wants you to be happy and to be prosperous. But we can still live God's word in this world.